Nakahinga ako ng malalim, nang marinig sa doktor na stable na ang lagay ng anak ko. But Cronus needs blood? Medyo marami raw ang nawala na dugo sa kanya, dahil sa maling pagbagsak, at malakas na tumama ang ulo sa sahig. Natagalan din bago nadala ni Myrna si Cronus dito sa hospital. I was about to ask what type of blood, but Zero asked first. AB positive sir, sagot naman ng doktor. I'm AB positive. Saan ba dito ang pakuhanan ng dugo dito? Napatingin ako sa kanya, kahit dugo nagpapalim na, anak talaga ni Zero ang tatlo. Hinawakan ko sa kamay si Elliot na gising na, dahil magpapakuha si Zero ng dugo. The doctor guided Zero, nagpaalam muna siya sa amin, bago tuluyang umalis. Pagkaalis niya ay dumating naman si Myrna, na may dalang mga damit para sa amin. The nurses guided us to Cronus hospital room. I saw Cronus who's peacefully sleeping. I walked towards him. Baby, wake up. Mommy needs you, be strong. I whispered on Cronus' ear, and kissed him on his forehead. Sunod na inisikaso ko na ang dalawa, pinunasan ko sila ng basang towel. Mabuti naman at maganda itong nakuhang room ni Zero. May sofa at table, may folding bed din, na pwedeng matulugan. Sinabihan ko ang dalawa na sumama nang umuwi kasama si Myrna, para makatulog sila ng maayos. Ngunit matigas ang ulo nila, gusto nilang dito matulog, dahil nandito si Cronus. Hindi na ako kumontra, I changed their clothes, at si Myrna naman ay inayos ang folding bed. Nagpalit din ako ng damit sa CR, binigay ko kay Myrna lahat ng damit namin, at nilagay niya ulit sa bag. Sinabihan ko siya na magdala bukas ng mas maraming pangdamit, dahil dito kami matutulog, walang gustong umuwi. Hindi ko na kaya pang pabayaan si Cronus. Naglista rin ako ng mga bibilhin ni Myrna, para dadalhin niya bukas sa amin. Binigay ko sa kanya, at nagpaalam din siya para umalis. Are you two okay? Tanong ko sa dalawa, habang tula lang nakatingin kay Cronus na natutulog. Where's my daddy, mommy? Tanong ni Elliot sa akin. I'm here baby. Napalingon kaming tatlo kay Zero, na may bulak sa kanyang kamay. Lumundag si Elliot sa sofa, at sinalubong ng yakap ang kanyang ama. Si Elian naman ay pumunta sa tabi ko at yamakap. Dahil siguro sa nasaksihan ni Elian noong nasa mall kami, ay hindi niya nagustuhan ang kanyang ama, kaya ganito ang kanyang inaasta. Hindi ko rin naman siya masisi, dahil kahit ako mismo ganito rin ang trate sa kanyang ama. Lumubog ang sofa, kung saan ang kinauupuan ko kasama si Elian, tumayo siya at pumunta sa kabila na iniiwasan si Zero. Nagkatinginan kami ni Zero, at nakikita ko sa kanyang mata ang sakit, dahil sa inaasta ni Elian. Elian, are you hungry? Malambing na sambit ni Zero. No, I'm not. Don't talk to me like you care, because you're not. Sinuwi ko si Elian, dahil masyado na siyang bastos sa kanyang ama. Kahit baliktarin niya ang mundo wala na siyang magagawa, dahil ama niya pa rin si Zero. Huhupa rin ang tampo niya sa kanyang ama, kapag lubos na makilala nila ang isa't isa. Kahit suplado si Elian, alam ko na mabuti ang puso niya. Of course daddy cared for you. You're my baby, please forgive daddy. I will do anything you want, just forgive me, Zero said, begang. Daming bago ngayon kay Zero. He cried, he begged, baka sa susunod iwan din naman kami. Ayaw ko nang umasa pa sa kanya. Ayos na sa akin makilala siya ng mga anak ko, pero sa amin hindi na ako umaasang bumalik ulit kami kagaya ng dati. May dona na siya, at binalaan na ako ni ate tungkol dito. You have another baby mister, don't call me baby. Your girlfriend hurts my mommy, and you think it is okay for me. She made my mommy cry and you made mommy cry too. That girl even called me a bastard, you don't deserve my forgiveness. Zero, jaw clenched. Tumingin siya sa akin, at nag-iwas ako ng tingin. Tinuon ko ang tingin ko kay Cronus, we're quite inside this room. Nakatulala akong nakatingin kay Cronus, nang marinig kong may kumatok sa pinto. Tumayo ako kasama si Elian, na ayaw magpaiwan, pagkabukas ay si Erwan pala iyon. I hugged him and Elian did the same. Binuhat pa ni Erwan si Elian papasok sa loob.
May hawak si Erwan na plastic ng pagkain, at may nakakabit na duffel bag sa kanyang balikat. Binaba niya si Elian, at tumakbo sa akin. Nilapag niya ang pagkain, at binigay kay Zero ang duffel bag. "You look like a beggar kuya, change your clothes." Komento niya sa kapatid na nakahilig sa sofa. Masama siyang tinignan ni Zero, bago pumasok sa CR. Hinanda namin ni Erwan ang pagkain, habang ang dalawa ay nanood na ng video sa iPod na dinala kanina ni Myrna. Mukhang masarap ang dalang pagkain ni Erwan, dahil sa amoy pa lang nito. Matapos naming inihanda ang pagkain, ay sinaluhan ako ni Erwan sa pagkakaupo sa sofa. "You okay, Gemella?" I gave him a half smile. "Yeah, I thank God that Cronus is now okay." Kahit hindi pa siya nagigising, alam kong anong araw ay gigising na siya. I said positively. Hinawakan niya ang bewang ko, at nilagay ang aking ulo sa kanyang braso. "I also thank God that He gave me a friend like Erwan, who always there for me, every time I need someone at my worst time." Nanunood si Kuya Satin, mukhang pinapatay na niya ako sa kanyang isip. Ngumisi ako at humiwalay sa kanya, at iyon din ang paglabas ni Zero sa loob ng CR. Nilagay ni Zero ang kanyang bag sa maliit na cabinet, at umupo sa pagitan namin ni Erwan. Tinawag ko na ang dalawa para makakain, pumwesto naman si Elliot sa gitna ni Zero. Si Elian naman ay tumabi sa akin. Nilagyan ko ang plato ni Elian ng pagkain, si Zero na ang naglagay ng kay Elliot. "Elian, you want this?" Tanong ni Zero kay Elian, sinusubukan niyang makuha ang loob ng kanyang anak. "No," I said, "don't talk to me." Elian rolled his eyes and continued eating. "Here, Elian, this is your favorite, right?" Pang-aasar pa talaga nitong ni Erwan kay Zero. Tumango si Elian at nilahad ang kanyang plato, para ilagay ang kanyang paboritong ulam na fried chicken. Napatingin ako kay Zero na nakatuon ang mata kay Elian na kumakain. I can see the pain in his eyes. "Try harder, Zero, makukuha mo rin ang loob ng anak mo." We continue eating, tahimik lang si Zero habang si Elian at Erwan naman ay nagkukwentuhan, tungkol sa outer space na gusto nito. Nagtatawanan sila habang si Zero kumakain, at parang out of place sa kanilang kwentuhan. Ayaw ko kay Zero dahil sa ginawa niya sa akin, pero naaawa ako sa kanya. "Nabili na ba yung guitar na gusto mo, Elian?" Pang-iiba ni Erwan. "No, Tito, we didn't. Something happened. We meet Mr. Zero girlfriend, and she hurt my mommy. She also said that I'm a bastard. She's pregnant, that's why I'm thinking right now, why is he here?" Dapat naroon siya sa girlfriend niya, at inaalagaan ang magiging anak nila. "We don't need daddy, we don't need him." Parinig ni Elian kay Zero. "Elian, stop. If you don't need daddy, I need daddy." Pagtatanggol ni Elliot sa ama. Ngumisi si Elian sa sinabi ni Elliot. "You're just saying that because he is billionaire, and you just want him for Cronus operation. I think he didn't even know about Cronus condition." Sabay kibot balikat ni Elian. Narinig kong tumawa si Erwan sa bangayan ng magkakapatid. Inawat ko sila, at pinagsabihan na huwag bastos, dahil nasa harap kami ng pagkain. Hindi matanggal ang ngisi ni Erwan, tiningnan ko siya ng masama. Natapos si Elian ng pagkain, ay umalis siya at pumuntang folding bed. Nang natapos ang lahat, ay niligpit ko ang pinagkainan namin. Nagpaalam na rin si Erwan na aalis na, sinabi niya rin na wala nang babayaran, dahil isa sila sa may-ari ng hospital. Kaya rin nagtaka ako kung bakit may folding bed kami dito, na wala naman ang ibang rooms. Naiwan kami dito sa loob. Nanunood lang ang dalawa, at ako naman ay umupo sa malayo kay Zero. Nakatulala lang ako sa dalawa, nang hindi ko namamali na malapit na si Zero sa akin. Sinakop niya ako gamit ang kanyang dalawang kamay. Hindi ako amangal, at baka mag-away pa kaming dalawa sa harap ng mga bata, and of course I miss his touch, the soft touch. Hindi yun ginawa niya sa akin sa kanyang opisina. "Can you tell me about them? I'm jealous with Erwan." Bulong niya sa akin. Tumango ako bago magsalita. "Elliot, the oldest. Siya ang una kong niluwal, malusog naman siya noong ipinanganak ko.
Siya rin ang may dahilan kung bakit ako narito ngayon, kung bakit kami narito sa Pilipinas. Siya parati ang naghahanap sa'yo, nagalit pa nga siya sa akin, dahil sa kagustuhan niyang makita ka. As I'm telling him the story about Elliot, he smiled. Zero Alien, I named him that after your name Zero. I felt him kissed my cheeks. Siya naman ay suplado, pero mahal na mahal niya si Cronus sa dalawa. Mahilig siya sa mga video tungkol sa outer space, and he loves playing instruments. Mabait naman siya kaya lang may galit sa puso niya, dahil sa isang pangyayari. And lastly, my youngest. Our youngest, baby. He interrupted me. Zero Cronus, again I named him after you. Cronus' condition is worst, he is blind. I was stressed that time, when I'm carrying them, a long story. Natigil ako sa bandang sasabihin ko na napinalayas ako sa amin. He's blind, but the sweetest. He loves hugging me, and he always by my side because he's scared, lalo na kung bago ang paligid, nararamdaman niya yon. My baby Cronus, sambit niya habang nakatingin kay Cronus, we can do a operation for him. Tumango ako, pwede, but he's too young, we can wait until he's in the right age. Doon na siya ooperahan. Ani ko habang nakatingin kay Cronus. Habang nakatingin ako sa mga anak ko, ganun din ang pagsiksik ni Zero sa akin. His face is now on my neck, and his hand around my waist. He hurted me many times but here I am, comfortable with his touch. I can't deny that I miss him so much. Hinanap kita Jam. I felt my neck vibrated. Pinuntahan kita sa Davao, dahil ang sabi ni Donna naroon ka. Sumalubong ang kilay ko sa kanyang sinabi. Si Ate Donna ang nagsabi sa kanya. Paano ako pupuntang Davao, naroon lang ako sa bahay, hindi nga ako pumasok Nasa bahay lang ako noon Zero, wala akong kakilala sa Davao. Bakit ako pupunta roon? Sabi ko, hindi makapaniwala na nasabi yun ni ate sa kanya. Nilaglag ako ni ate kina mommy, at hindi ko alam hanggang kay Zero ay ginawa niya yon. Nakipagtanan ka sabi ni Donna, may isa ka pa raw na kasintahan bukod sa akin. Doon ko agad tinanong ang sarili ko, kung nagkulang ba ako sa iyo, at bakit ka pa humanap ng iba? Sa kagustuhan na makita-kita ulit, pumupunta ako sa bahay niyo, pero laging si Donna lang ang naabutan ko. Hanggang sa pinapasok niya ako sa loob, at talagang wala ka na. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sakin? Tinihil ko lahat para sa'yo Jam, tapos lulakuhin mo lang ako. Kaya gusto mong maghayganti sa akin. Kaya mo ko dinala sa kwartong iyon. Kaya mo ginawa sa akin yun. Gawin mo na lahat ng iyon Zero, dahil hindi na kami magpapakita muli sa'yo. Sinubukan kong huminahon, ngunit hindi maiwasang magalit ako, habang binibigkas ang mga salitang iyon. Ramdam ko ang paghigpit ng yakap niya sa akin. He is kissing my neck, kaya nilayo ko ang aking ulo, at sinubukang kunin ang kanyang kamay na nakapalupot sa akin. Masaya pa ako kanina, na nakayakap siya, pero nung inisip ko ang pananggagawa niya sa akin, bumabalik ang sakit. Baka revenge niya pa rin ito, o ginawa niya ito para makuha ang mga anak ko sa akin. Sorry, I was angry that time. Huwag mong kalagin ang pagkakayakap ko Jam. I miss you. I really miss you so much. Malambing na saad niya, habang nakapalupot pa rin, at hindi ako nagtagumpay sa pagpapaalis sa kanya. Galit din naman ako sa iyo nung araw na yun ha, pero ano? Hinayaan kitang makipaghalikan doon sa babae mo. Hindi kita sinabihan ng slut ka, liar. I may be a liar because I lie, and hide my kids from you, but I'm not a slut Zero. I'm not. Diniinan ko ang mga huling salita. Galit ako sa kanya, bumabalik sa isip ko ang lahat ng pinagsasabi niya sa akin. Lumalayo ako sa yakap niya, pero dahil mas malakas siya, ay hindi ako nakakaalis. He cupped my left cheek, at pinaharap niya ako sa kanya, Zero crying again. Please forgive me baby, sorry. Sorry sa mga kasalanan ko sa'yo. Sorry sa nakita mo noon sa kondo ko. Sorry sa nakita mo sa opisina ko. Sorry sa lahat ng sinabi ko sa'yo. Sorry, he said sincerely.
Diniin niya ang noo ko sa noo niya. Zero is crying while saying those words. I am going to believe it. Or this is way of his revenge. Prove that to me, Zero. I don't want to take a risk. I did this for my sons, because they wanted you, but I don't want you in my life anymore. Just be a father to my kids, they will be happy on that. Pagkasabi ko noon ay niyakap niya ako. Baby, I want you. I need you too, I want you in my life. He whispered, parang iyon lang ata ang narinig niya sa lahat ng mga sinabi ko. Ayoko nang masaktan pa, lalo na alam ko na may anak sila ni ate. Ako ang pagbubuntungan ni ate, kapag bumalik dito si Zero sa amin. Ako ang sisisihin kapag lumaki ang anak nila na wala ang ama. Ayaw kong maramdaman ng anak niya, ang naramdaman ng mga anak ko noong wala si Zero. Ayos lang sa mga anak ko, dahil sanay na sila sa ganun. Pwede naman niyang puntahan ang mga anak ko sa kondo, o uuwi kami dito galing sa Australia, para makita niya lang mga anak niya. Pero ayoko na talaga manatili dito, baka madamay ang mga anak ko sa bagsik ni Ate Donna. Don't hurt my mommy. Napabalikwas ako sa sigaw na iyon mula kay Ellen. Kinuha niya ang kamay ni Zero, na nakapulupot sa akin, at siya ang yamakap sa akin. You can't hurt her again cause I'm here. Pinunasan ni Zero ang kanyang luha, at tinaas ang kanyang kamay na parang nagsusurrender. You cry. Tanong ni Ellen sa ama, you deserve. Sabi niya at umupo siya sa kandungan ko. Nilapit niya ang kanyang baba sa aking tainga, at bamulong. Mom, don't forgive him. He will break your heart again, he don't deserve us. Babalik tayo sa ibang bansa, mommy. Napailang ako sa sinabi niya, at sinakop ang kanyang pisngi. I nose-to-nose him, and hugged him very tight. Napatingin ako kay Zero na nakatingin samin, he mouthed. I'm sorry, I look away and continue hugging Ellen. Not the right time, Zero, proved to us.